Trillanes. Anyway, nasa Zoom na ngayon ang ina ng EJK victims na sina Crisanto Antonio at Juan Carlos at coordinator din ho siya ng core leader ng Rise Up. So walang iba kundi si Llore Pasco. Ma'am Llore, good morning uli sa programang Kabayan, si Danny Buenafe. Good morning po, Sir Danny. Kamusta ho? Medyo matagal-tagal tayong hindi nagkausap. Kaya ko naalala na ipaano kayo bigyan ng kumuha na reaksyon sa inyo dahil nga dito sa naging pahayag ho ng President, Vice President Sara Duterte, na sinabi niya napakamura lang naman pala mag-hire ng isang gunman, 5,000 lang. Pwede nang patayin kung sino ang gusto niya ipapatay. So what does that indicate sa inyo na kayo talagang mga biktima ho kayo ng EJK, yung anak nyo dalawa namatay. So ano ho ang naging saloobin nyo when you heard this pronouncement mula kay VP Sara? Well po, para sa amin po na mga pamilya ng biktima, ito po ay talagang hindi ordinaryong salita na maririnig kay VP Sara. Mm-hmm. Kung sa bagay po, talagang ito na po yung ugali niya na sabi nga naming mga biktima ng EJK, talagang nakakabahala dahil kapag sinabi niya, talagang ginagawa at nagawa naman na talaga nila. Noon-noon pa, nagawa na nila na sabi nga nila para sa kanila ang buhay ng mga biktima dahil lahat naman ay halos lahat ay mga mahihirap. Parang para sa kanila walang kwenta, parang basura na dapat linisin. Ganon po yung turing ng mga Duterte sa mga mahihirap. Oo, pero Mami Llore, di ba nakikita ko rin, lumulutang din sa social media, yung ganito kong mga binigkas niya, yung the way she described, yung, di ba, yung pag-hire na napakadali na gunman, di ba ito ho yung parang one of the grounds is one of the articles ng impeachment trial na ngayon, yung fourth article, yung grave threats na ginawa din niya kay Pangulong Marcos at saka sa First Lady at sa former Speaker na halos 'di ba parallel 'di ba halos magkapareho na meron sila talagang let's say behavior na ganyan, yung character na ganyan na talagang somehow nakakadagdag if ever dito sa inihain na kaso laban sa kanya on that particular article na grave threat, di ba, Ma'am Llore? Opo, sir. Mm-hmm. Kaya nga, so ibig sabihin, yun yung pananaw nyo rin na ibig sabihin na talagang may batayan na talaga i-pursue yung article na, although tapos na, nagsisimula na sila sa Article 1 tungkol naman sa misuse ng confidential funds. Yes po. So, Ma'am yun po talaga. Kaya nagmumula naman po talaga sa mga bibig nila, lalo na ito sa bibig ni Sara Duterte, na talagang kitang-kita po na may ugali siya na pinapakita niya na talagang kapag gusto niyang mag-hire ng gunman, ay magagawa niya dahil may pera po sila kaya nilang magbayad. At ang tingin niya ay mura lang. Mura lang ang buhay ng mga tao sa Pilipinas na gusto nilang paslangin. Ganun po, ganun po siya kung magsalita. Mami Llore, meron din kasi mga binanggit siya doon, at napakinggan ko rin yung bahagi ng kanyang sinabi na ito raw ICC ay tuta raw, at sabi niya actually mutual daw tuta ng ICC sila BBM, si Presidente Marcos at saka si former Senator Trillanes. Ano ho bang pananaw nyo sa mga ganitong klaseng mga, let's say, mga paninindigan o pronouncement mula kay VP Sara? Ang tingin po namin doon, ano lang po niya yon, parang defense mechanism na lang po niya yon. Kami naman po mga biktima ay nakahanda naman po kami at ito na nga po na ano na po kami, parang nakahanda na po kami dito sa darating na trial ni PRDD sa November 30. Handang-handa na po ang mga biktima diyan na kumbaga pakinggan o mapanood man lang ng kumbaga
live. Mhm. Kaya ano po yan, ang sinasabi po niya na tuta ng ICC ang Pangulo at saka si Trillanes, ano na lang po niya yan, kumbaga parang pang-engganyo na lang yan sa mga kaalyado nila. Na alam naman niya yan na kung wala naman talagang kasalanan yung ama niya, edi ma-acquit, edi Mm. hayaan na lang po natin ang ICC na umano po, umusad at litisin si Duterte. Oo. Dahil kung wala siyang kasalanan na sinasabi ng defense niya na hindi naman siya ang pumatay, edi malalaman po natin yon sa trial Oo. So for na now, darating ng yeah, Nobyembre oo. po. Kahapon ho nakausap ko si Attorney Gilbert Andres, no. Siya isa yun sa mga tumatayong abogado rin ho ng mga human rights victims, ito mga EJK victims. Nabanggit niya nga November 30, tuloy na. Tapos may binabanggit siya na maraming mga witnesses ang ipatatawag. May nabanggit pa nga siya ng mga 30 na mga insider witnesses. Pero ayaw niya siyempre magbigay ng konting komento rito dahil nga ayaw din niya matelegraph yung kanila mga moves, no? Pero for now ho ba, dun sa mga remaining mga ibang witnesses, mga 60 pa yata yun, kayo ho ba ay magiging bahagi noon na pupunta, kasi nakaraan, di ba, pumunta kayo doon nung basahan siya nung sakdal. Ngayon ho Oh. ba, meron din kayong schedule na papuntahin doon at ilan pang mga testigo? Well po, so far, wala pa po kaming advice sa ngayon po. Mhm. Pero kung sakali naman po talaga nabigyan ulit ng pagkakataon na makapunta po kami na may kasama pang ibang mga biktima, ay mas ano po, mas favorable siyempre po sa amin yon dahil isa pong oportunidad na masaksihan at mapakinggan, mapanood ang totoong trial na mas maganda po na nandun sa mismong venue na Mm. ano po, kumbaga mag-participate po kami. Mhm. So open kayo, ha? Kung just in case na tulungan kayo na maibigay ang inyong masalaysay doon, ha? Kasi ang sabi nga ni Attorney Andres, very very possible na talaga ipaharap talaga mismo si former President Duterte dun sa bahagi ng kanyang pagbubukas ng trial. Opo, very open naman po kami. Open and willing po kami na mag-participate po doon sa trial. Mhm. Okay. So for now, nabanggit din kasi ni VP Sara na ito raw, yung kanya raw tatay o ito nga na nahaharap ngayon sa crime against humanity, sabi niya parang ginagamit na poster boy ng ICC, being the first Asian na isinakdal, no, or na indict ho dito sa crimes against humanity. So talagang malaki ang pressure na mukha talagang ma-charge, no? So ano ang pananaw nyo tungkol doon na siya ang ginagamit na poster boy para at least merong masampulan daw? Ano po yan, tulad po ng nasabi ko kanina lang ay depensa lang po din niya yan. Kasi kung totoosin po, abogado siya, alam din po niya yan. Meron na rin po siyang kumbaga kaalaman tungkol dyan. Kasi ang ICC po ay isang fair na ano po, na court, Mhm. na venue para sa mga ah, ah, kumbaga para sa mga akusado na tungkol Na sa crime against humanity po yung na kung accountability. Oo. sa lahat po ng mga bansa. Mhm. Kaya ano po yan parang ano na lang po niya yan, parang inaaliw na lang po niya yung sarili niya na talagang walang kasalanan yung tatay niya. Pero in fact po, alam na niya po yan. Noon-noon pa po, alam na niya yan. No, Mhm. kahit nung mayor pa po siya ng Davao, alam na po niya yan. Mhm. Kaya lang, siyempre, bilang anak, natural lang naman yun na karapatan naman po niya yan na kumbaga, depensahan yung tatay niya. Pero hayaan po natin ang korte ang magpasya. Ang mga ebidensya ng prosecution at yung depensa ng kanilang abogado. Okay, Yun po. Mami Llore, for now ba kayo, yung grupo ninyo, yung lahat ng mga naging biktima ho nitong EJK, I'm sure, sinusundan nyo ho ba itong kasalukuyang impeachment trial din ho kay VP Sara?
Nakatutok ba kayo? Yes po, yes po. Okay. And kayo ba parang kontento ba o satisfied kayo sa takbo ng hearing at tapos na yung grave threat? So ngayon, sinisimula na yung confidential funds at saka susunod na yung ill-gotten wealth. Hopefully po, Oo. talagang ano po, kumbaga, umaasa po kami. Malaki po yung, kumbaga, nagdadasal po kami na maging ano po, fair yung Impeachment court. Yung result mga po senator ng judges. Oo. impeachment ni Sara Duterte at Oo. para talagang tuluyan na siyang ma-impeach. Anong panawagan nyo sa mga senator judges na kasalukuyan na may mga paratang na medyo pumapanig sila sa kanito, may sa prosecution, may pumapanig daw sa defense? Kitang-kita naman po yun na malakas talaga po yung ano ng prosecution, yung kanyang hinahain na mga, kumbaga, mga argumento. Okay. Ito yung panawagan namin dito sa mga ilang senator judges. Sila po ay judge, hindi po sila para dumepensa. Kumbaga, dapat po parehas sila. Impartial. Yung judgment nila, hindi po pang sariling interes. Kasi ito po ay para po sa sambayan ng Pilipino po ito eh. Okay. Hindi po para sa kanila, para dun sa dinidepensahan nila. Ganun po 'yon. Sige po. Sa ano po tayo? Sa katotohanan po tayo. Ayun. Sige po. Nako, maraming salamat sa oras, Ma'am Llore. Thank you very much. Maraming salamat din po, sir. At ito'y nabigyan na naman po kami ng pagkakataon na Yes. marinig ang aming mga boses. Sige po. Salamat po. Salamat. In behalf po ng Rise Up for Life and for Rights, EGK victims and families po. Sige po. Okay, yan ho si Ma'am Llore Pasco, ina ng EJK victims. Dalawa yung anak niya na namatay, sina Crisanto Antonio at Juan Carlos. At siya rin ho ang coordinator at core leader ng Rise Up. Yan yung isa sa mga grupo ng mga EJK victims. Mag-break lang ho kami. Huwag ho kayong aalis at tuloy-tuloy pa rin ho ang programang Kabayan.